Hindi ko na kayang manahimik. Jessie Mendiola, tuluyan ang nagsalita tungkol sa ginawa ni Edo Manzano. Tahimik man sa simula, hindi ibig sabihin ay wala nang nararamdaman. Iyan ang naging simula ng mahabang post ni Jessie Mendiola sa kanyang social media account nitong nagdaang gabi. Sa gitna ng tila tahimik na buhay mag-asawa nila ni Luis Manzano, biglang umugang ang balita na may hindi magandang nangyari sa pagitan ni Jessie at ng kanyang biyenan ang batikang aktor at dating politiko na si Edo Manzano. Matagal nang umiwas si Jessie sa mga isyu. Kahit paminsan ay tila siya ang laging sentro ng tanong, ng pagdududa, ng espekulasyon, pinili niyang manatili sa likod ng katahimikan. Ngunit kagabi, tila napuno na ang kanyang saloobin. At sa unang pagkakataon, nagsalita na siya. Sa simula ng kanyang post ay agad niyang sinabi ang mga katagang, "Tahimik akong nanood. Paulit-ulit akong umintindi. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala akong nararamdaman. Nasaktan ako. Hindi bilang artista kundi bilang asawa, bilang ina." Hindi man tuwirang pinangalanan, malinaw sa kanyang mga salitang may tinutukoy siyang mas nakatatanda, may awtoridad sa pamilya, at tila hindi marunong magbigay ng respeto. At ayon sa mga netizens at showbiz insiders, walang ibang maaaring tumukoy nito kundi si Edo Manzano. Ayon sa mga malalapit kay Jessie, matagal na raw may tensyon sa pagitan niya at ni Edo. Mula pa raw noong nabuntis siya ay tila hindi siya lubos na tanggap ng kanyang biyenan. May ilang insidente raw na hindi siya isinama sa ilang family gatherings, at sa tuwing kasama siya, ramdam daw niya ang malamig na pakikitungo. Isang source ang nagsabi, may mga pagkakataon na hindi talaga siya pinapansin ni Edo. Kapag si Luis lang ang kausap, masaya. Pero kapag nandun si Jessie, parang biglang nag-iiba ang ihip ng hangin, dagdag pa ng iba. May mga pagkakataon din daw na pinakikialaman ni Edo ang desisyon ni na Luis at Jessie bilang magulang mula sa pagpili ng yaya hanggang sa pagpapalaki sa anak nilang si Isabela. Bagay na hindi raw ikinatuwa ni Jessie, ngunit pilit niyang tinanggap alang-alang sa respeto. Isang matinding linyang iniwan ni Jessie sa kanyang post. "Pinaglalaban ko ang asawa ko, ang pamilya ko. Pero paano kung ang pinakakausap ko, ang dapat kakampi ko, ay siya pa palang dahilan ng lahat ng pananahimik ko?" Dito na nagsimula ang mas malalim na usapan ng mga netizens, ano nga ba talaga ang ginawa ni Edo Manzano? May ilang nagsasabing may nasambit umano si Edo sa isang closed-door family event na hindi ikinatuwa ni Jessie, bagay na umabot sa point na napaiyak na lamang siya at umalis nang hindi nagpapaalam. May iba namang nagsasabing si Edo raw ang nagsabi na, hindi pa handa si Jessie maging asawa ng isang Manzano, bagay na sobrang nagpabigat sa dibdib ng aktres. Sa gitna ng tensyong ito, si Luis Manzano ang naiipit. Isang anak na mahal ang kanyang ama, pero isa ring asawa na gustong protektahan ang kanyang pamilya. May ilang source na nagsasabing si Luis na raw mismo ang nakiusap kay Edo na bigyan ng respeto si Jessie. Ngunit tila hindi naging sapat ang kanyang pakiusap. Ang mas masakit, sa gitna ng eleksyon, tila mas piniling ipakita ni Edo ang suporta sa pamamagitan ng video, ngunit sa mga salita nito, ni hindi nabanggit si Jessie. Bagay na hindi nakalampas sa mata ng publiko. "Dear son, I love you. I'm proud of you, you're important to me." Ngunit nasaan ang asawa ng anak niya? Bakit tila wala siyang puwang sa mensahe? Sa huli ng kanyang post, hindi napigil ang maging emosyonal ni Jessie. "Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang anak ko. Pero mahal ko rin ang sarili ko. Ayokong turuan ang anak ko ng tahimik na pagtanggap ng kawalang respeto. Kung hindi ako magsasalita ngayon, kailan pa?" Kasunod nito ay nagpost siya ng larawan ng kanyang anak na si Isabela Rose. Kalakip ang caption, "Para sa'yo ako lalaban. Para sa'yo ako magsasalita. Hindi kita hahayaang maranasan ang pananahimik na ako mismo ay nilunok ng matagal."
Mabilis na bumuhos ang suporta mula sa mga netizen. Trending agad sa X, dating Twitter, ang hashtag #StandWithJessie at #RespectJessieManjola. Marami ang nakaka-relate sa pinagdaraanan niya, mga manugang na nakaranas din ng hindi magandang pakikitungo mula sa kanilang biyenan. Tahimik pa rin si Edo Manzano sa isyong ito. Walang pahayag, walang depensa, walang kumpirmasyon. Tahimik din si Luis. Pero ayon sa isang malapit na kaibigan, pinipilit pa raw ayusin ang gusot pero mukhang malalim na ang sugat. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Pero sa oras na piliin mong lumaban, dapat mong tanggapin ang galit ng mga taong sanay kang tahimik. At kung hindi ko ito gagawin para sa sarili ko, gagawin ko ito para sa anak ko.